A fragmented kaleidoscope of small and middle powers lacking courage to act decisively. Bahagi ito ng talumpati ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na ayon sa mga nakarinig ay tila pambabatikos sa Europa. Sinabi rin ni Zelensky na nahaharap ang European Union sa isang madilim na hinaharap kung hindi ito maninindigan laban sa Estados Unidos at Russia. Si Jonah Malari para sa balita. Hindi nag-atubili sa pananalita si Ukrainian President Volodymyr Zelensky nang humarap siya sa mga kaalyado ng Ukraine. Hinimok niya ang Europe na huwag paliitin ang sarili sa hindi pagtayo laban sa agresyon ng Russia at panggigiit ni Trump na sakupin ang Greenland. Instead of taking the lead in defending freedom worldwide, especially when America's focus shifts elsewhere, Europe looks lost, trying to convince the US president to change. But he will not change. Ayon kay Zelensky, maraming usapin tungkol sa pangangailangan ng Europe na depensahan ng sarili, pero kakauntian niya ang aksyon para rito. Just last year, here in Davos, I ended my speech with the words, Europe needs to know how to defend itself. A year has passed and nothing has changed. Sinabi ni Zelensky, kaya ng Europe at dapat na maging puwersang pambuong mundo ito. Pero para magawa ito, kailangan anya palakasin ng EU ang kakayahang militar nito. Europe needs united armed forces that can truly defend Europe. Today, Europe relies only on the belief that if danger comes, NATO will act. But no one has really seen the alliance in action. Nakipagkita si Zelensky kay Pangulong Donald Trump sa Davos para pag-usapan ang pagtatapos ng gera. Kapwa nila sinabing positibo ang kinalabasan ng pag-uusap. Anya, pinalna ang mga kondisyon tungkol sa garantiyang pansiguridad ng Ukraine. Gayunman, hindi pa napagkakasunduan ang issue ng teritoryo sa laban nito kontra Russia. Jonah Malari para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point.